Para po sa devotion natin na patungkol po sa homiletics, sabi ko po sa inyo na gagawa ko ng separate video. Usually po kasi yung mga video na ginagawa ko, after devotion, meron akong isa pang video na ginagawa, mga 5 minutes or more, na separate video po yon na sinasagot yung tanong, discussion question. Tapos mga additional insights. Tapos yung mga hindi ko na-explain sa devotion, ina-explain ko po. Kasi sa 15 minutes, sobrang maikling-maikli para sa akin. So, doon po dinidiscuss ko yung iba pang mga bagay, no? Para po yun sa mga members natin dito sa ating community. Exclusive content po yun. Pero ito pong particular video na to, ito ay gagawin kong public. Kasi po, para po sa mga interested gumawa ng sermon. Paano ba gumawa ng sermon? Ito po yan, sample sermon outline. Ito po yung pinaka-basic. Pero sa seminary po, a little bit, more complicated. So, ito po ay simple lang. Ginawa ko lang po ito para mas mabilis tayo makagawa ng sermon or ng outline. So, topic, let's say love. Tapos yung title mo, let's say God's love, or kung ano man na yung topic na, title na may ilalagay nyo sa sermon nyo or preaching. Tapos Bible verse, John 3:16. Okay? Now, yung sermon po natin, yung isusulat nating outline, or hindi ko alam kung sa inyo gusto nyo manuscript, talaga sinusulat nyo yung kabuuan ng sermon, or outline lang. Sa akin po kasi ay outline lang. Or minsan nasa isip ko lang yung outline. So, una po niyan yung introduction. Tapos, body and conclusion. Yun lang naman po yung parte ng sermon eh. Introduction, body, conclusion. Now, ano ba yung introduction? Yung introduction po, yung isang magandang introduction, yung attention ng audience mo, makuha mo lahat. Tapos, ma-direct mo siya patungkol dun sa topic nyo o topic mo. So, grab your audience attention and lead them to the topic or to the verse. Ang mahalaga kasi, yung mga tao kasi, pag nandyan sa harapan mo, hindi lahat yan 100% yung attention nasa iyo. Yung iba may iniisip pa yan patungkol sa bahay or may nakita na something na naglaro sa isip niya. So mas maganda na yung introduction mo ay hook. Ibig sabihin, parang mga isda yan, daming isda. Parang merong hook. May kawil, nakuha mo sa bibig, nahatak mo papalapit sa iyo. So grab your audience attention and lead them to the topic. That's the purpose of introduction. And then you go to the body. Depende sa, ito kasi super basic lang, no? Or pwedeng diretso ka na sa verse. So, yung body naman, pwede kang maglagay ng 1 point dyan, 2 points, 3 points, 4, 5, 6. Bahala ka na, kung 10 points, pwede rin. Pero usually, yung mga nakikita kong mga sermons, mga 3 points or 2 points. So, let's say from John 3:16, you have, yung point 1 mo ay God's greatest love involves giving. Kasi sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. Ibig sabihin, yung love ng Diyos, involved talaga yung, yung giving. You can give without love, but you cannot love without giving, no? So, hindi ka pwedeng magmahal, tos hindi ka magbibigay. Lalo na sa pinakita si John 3:16 ng Diyos, no? Sabi dito, for God so loved. Yung love na yun, meron talagang giving. So, ang gagawin mo, sa point 1 mo, God's greatest love involves giving, i-explain mo yon. Explain the point. What does the Bible say about this principle? And then, i-illustrate mo yon. What examples helps us understand it? And then, apply it. Isasabuhay mo na. What should we do about it? So, ganyan lang naman ang gagawin mo sa mga points mo eh. I-explain mong mabuti anong sinasabi ng Biblia patungkol o ng verse patungkol doon sa point mo na yon. Tapos i-illustrate mo na, magbigay ka ng mga pwedeng real life examples, pwedeng stories, pwedeng pagmamahal ng tatay sa anak, na may involved na giving, pwedeng story sa Bible. So hanap ka lang ng kaparaanan paano mo ma-illustrate yon. Anong example yung mabibigay mo. Pag nakapagbigay ka na ng example, i-apply na. Anong gagawin natin ngayon? Paano mo ito may apply sa iyong buhay? So, may explanation, illustration, and application. Ganon rin sa mga susunod na points. Halimbawa, point 2.
God's greatest gift is Christ. So, sabi sa John 3:16, ibinigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, si Kristo. So, pwede mo pang i-explain yan, i-illustrate, tapos i-apply sa ating mga buhay. Anong gagawin mo ngayon na binigyan ka ng Kristo, no? And then, point number 3, God's greatest promise is everlasting life. So, sabi ron, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life or everlasting life. So, pwede mong i-explain yan. Pwede kang mag-cross-reference, gamit ka ng ilang mga verses sa Bible para ma-explain mo yung promise ng Diyos sa mga nananampalataya kay Kristo na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pwede mong illustrate yan, gaano kahalaga yan. And then application. In view of what God did, no? Na binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Paano mo i-apply yan? Or pwedeng yung application mo, nandun na rin sa verse. Kailangan mong manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kailangan mong ibigay yung buhay mo kay Kristo. So, bahala ka na paano mo gagawin yan. Paano mo bibigyan ng application. And then, pag natapos mo na yung mga puntos mo, conclusion na. Summarize the points and end the sermon. Gagawin mo lang, isa-summarize mo lang. Yung conclusion, hindi yung magdadagdag ka pa ng points. Pag conclusion na. Summarize mo lang ng mabilis yung mga puntos mo. Point 1, point 2, point 3. Bigyan mo ng, pwede ka rin mag-summarize sa pamagitan ng one-line summary. Or pwede kang mag-end ng sermon sa isang istorya. At ayun, yun yung pinaka-conclusion mo. And then end the sermon. Huwag mo nang paramihin pa, palawakin pa. Pag-conclusion, ending na yun. No? So, ano lang to, 6 minutes, 7 minutes lang, no? Pero at least nagkaroon na tayo ng idea. Pag gagawa ka ng sermon, pwedeng ganito yun lang yung outline mo. Ganito lang kasimple. At mas mabilis maintindihan. So, ayun lang po, no? Para po sa discussion natin, discussion question, pwede po nating sagutin yan sa comment section right below this video. Or, pwede po kayong mag-join sa Zoom gathering. Sa Zoom gathering po kasi, meron doon video na piniplay, tapos meron doon sharing time, discussion, mga usapan, mga sharing time, mga problema sa buhay, pwede i-share doon, no? Tsaka yung mga insights, mga natutunan natin sa mga devotions. So, kung gusto niyo lang po mag-join, makikita niyo po yun sa comments, sa description right below this video. Or pwede rin kayong pumunta sa website natin na redeemer.world. So, yun lamang po. I hope may natutunan po kayo sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.